At bago po yan, mayroon lamang po tayong naisliwanagin. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idineklarang drug-free ng PIDEA. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos. At bago po yan, mayroon lamang po tayong naisliwanagin. At ito po ay patungkol sa naging report ng PIDEA tungkol sa 4,027 barangays na clear sa panahong July 2022 hanggang May 2025. Tandaan po natin, may certain period. Yung sinasabi po na 20,000 plus na na-clear na barangay, maliwanag po na yun po ay as of June 2025. So maliwanag po na ang binanggit po natin ng 4,027, kahit kayo po ay magtanong sa PIDEA, yan po ay galing sa kanila at hindi po to kung saan lamang hinugot. Dahil ang pinapatungkulan po natin ay yung panahon po ni Pangulong Marcos Jr. Kung meron 20,000 plus po as of June 2025, yan po ay total na sang-ayon sa PIDEA ay barangay cleared, na drug cleared. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos, kundi pati po sa mga nakaraang administrasyon. Dahil as of 2003, or rather October 27, 2003, sinimulan na po itong Barangay Drug Clearing Program. Kumbaga, noon pa po ito ginagawa, pero noong 2017 po, nagkaroon na po ng muli ng bagong data, then nagkaroon ng mga panibagong guidelines. So, yung pag sinabi po natin na 20,000 plus, hindi po yun lamang sa panahon ng Pangulo Marcos Jr. So sana po maliwanag tayo doon dahil maliwanag din po yung pagkakasabi natin sa ating pag-uulat. Halos kalahati nito, kaya pala siya makapal, habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. At ito naman pong tungkol sa ibinigay po ng PIDEA, maliwanag din po na natapos ang report sa pahina 37 at kung meron man pong naidagdag na ibang blanco, maliwanag din po na ang tinapos na report na ibinigay ko po sa inyo ay nasa page 37 lang. Kung bakit natin naibigay yung ibang mga walang laman, dahil ayoko pong pagdudahan ninyo ako dahil sa pagkakaprint po, yung page po nakalagay 37 of 74. So kung ibibigay ko lamang sa inyo po ay magtatapos sa 37, ito po makita po kung saan po yung pinaka-ending. So dapat dito lang po talaga. So kung hindi ko po ibibigay lahat, baka pagdudahan nyo ako na meron akong itinagong dokumento. So lahat po ng 74 na papel ay ibinigay ko sa inyo para hindi po kayo magduda. Ngayon, nasabi po yata ng Vice Presidente na ito ay fabricated. So, since kung siya po ay uuwi na ngayon, maaari naman din po niyan tanongin ng PIDEA para sa authenticity ng report na ating ibinigay. Para mas maliwanag lamang po. Kasi ayaw natin sabihin na itong binigay natin ay fake news. Ang mandato nga po natin ay kalabanin ang fake news. Kaya po nililinaw ko po sa inyo. So, kung hindi ko po ibibigay sa inyo lahat ang mga pahina, baka sabihin nyo, inedit ko pa. So muli, kung may panahon po, ang Vice Presidente, bago po siya pumunta, nasa Netherlands po, at after niyang pumunta sa South Korea, kung hindi ako nagkakamali, pwede naman po niya itong tanongin sa PIDEA dahil siya naman po ay Vice Presidente para malaman niya kung authentic yung ibinigay ko sa inyong record. Okay. May mahalaga pa po tayong isang announcement.